Magandang araw. Ako nga pala si AR. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Kamakailan lang ay naging laman ng balita ang panukalang ibalik ang death penalty para sa mga public officials. Mula sa barangay hanggang sa pinakamataas na opisyal. Ito ay kung sakaling mahatulan sila ng sandigang bayan ng graft and corruption o sa simpleng salita kung sila ay korap at ang nanakaw sa kaban ng bayan. Kung sila ay mahatulan, ayon sa isinusulong na panukalang ito, sila ay paparusahan na bitayin sa pamamagitan ng firing squad. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay ang parehong paraan na ginamit sa pagpatay sa ating bayani si Jose Rizal. Death penalty. Isang napakabigat na salita na may mabigat ding resulta. Marami ang pabor at marami din ang tutol. Ngunit alam niyo ba na nagkaroon na nito sa Pilipinas noon? Isa ang kaso ni Leo Echegaray sa mga kriminal na napatawan ng bitay matapos itong maibalik noong 1994. Ngunit bago tayo dumako sa kanyang istorya, ay pag-usapan muna natin ang kasaysayan ng death penalty sa Pilipinas. Noong 1521 hanggang 1898, panahon pa ng mga Kastila, ay naipatupad na ang death penalty sa bansa. Ayon sa Kodigo Penal noong 1948 o ang dokumentong naglalaman ng lahat ng batas kriminal at mga kaso na pwedeng ipataw dito, ang sentensyang kamatayan ay ipinapataw ng mga Kastila sa mga Pilipinong tutol sa pamamahala nila. Ang mga nakasuhan ay pinaparusahan sa pamamagitan ng pagsunog, pagputol ng ulo, paglunod sa tubig, pagbitay, ang pinakasikat na garote at iba pa. Noong panahon naman ng Amerikano ay ginamit nila ito para sa layunin nilang pasifikasyon o ang pagpapakalma sa sitwasyon. Pero sinabi din na ito ay para maiwasang bumukod ng mga Pilipino upang maging isang malayang bansa. Nagpatuloy pa ito noong panahon ni Ferdinand Marcos at ibinasura naman na maupo si Corazon Aquino noong 1986. Ngunit dahil sa muling pagtaas ng bilang ng mga karumal-dumal na krimen sa Pilipinas noong 1990, ito ay muling nilagdaan noong 1994 ni Fidel Ramos, ang sumunod na presidente. Ayon sa bagong batas, lahat ng mapapatunayang nagkasala sa kahindik-hindik na krimen ay papatawan ng bitay. Napasama na rin sa mapaparusahan nito ang mga may kasong pangangaliwa, parricide o yung pagpatay sa mga kadugo, kidnapping, murder, pagnanakaw na may kasamang pagpatay, at ang kasong panggagahasa. Sa oras na ikaw ay mabigyan ng verdict, mapaparusahan ka sa pamamagitan ng gas chamber, kung saan ang nasasakdal ay ilalagay sa isang kwarto na walang mga bintana at sa kabubugahan na nakakalaso na gas upang hindi makahinga at mawala ng oxygen dahilan upang mamatay ito. Ngunit habang hindi pa available ang aparatong ito, naisip nilang gumamit na muna ng silya elektrika kung saan papaupuin ang nasasakdal sa isang silya na may nakakabit na mga aparato upang dumaloy ang kuryente na siya namang papangisay dito hanggang malagutan ang hininga. Sa kasamang palad ay wala na rin palang available na ganito kahit sa Amerika, kung kaya't inoffer na lang ng mga kano ang paraan na tinatawag na lethal injection. Sa pamamagitan nito ay mawawala ng malay ang nasasakdal, saka naman pahihintuin ang kanyang paghinga, kasunod ng paghinto ng tibok ng kanyang puso. Sabi ng mga sang-ayon sa paggamit nito, ay ito na marahil ang pinakamakataong paraan upang maparusahan ang isang nasasakdal. Si Leo Echegaray o Leo ay isang pintor na tubong Maynila. Napangasawa niya si Rosalie at nagkaroon sila ng mga anak. Ngunit kalaunan, ang dalawa ay naghiwalay din. Sa kalaunan ay nakahanap din ng ibang lalaki ang kanyang asawang si Rosalie. Ngunit dala na marahil ng bugso ng damdamin, makalipas ang ilang taon ay muling nagkabalikan ang dalawa. Nito ay kasama na ni Rosalie ang kanyang anak na itago na lamang natin sa pangalang Baby. Naging maayos ang pagsasama ng dalawa kasama ng kanilang mga anak at lahat ay para bang bumalik na rin sa normal. Ngunit isang araw, noong April 1994, ayon sa dokumento ng kasong isinampa laban kay Leo, habang ang ina ni Baby ay nasa kabilang bahay upang magsugal, hinutusan umano ni Leo na palabasin ni Baby ang kanyang mga nakababatang kapatid. Pagkaalis ng mga ito, ay agad na hinila ni Leo ang kanyang anak-anakan na noon ay 10 taong gulang pa lamang papasok sa kanilang kwarto. Bago pa man di umano makapagsalita si Baby upang malaman ang nangyayari, ay agad na nitong tinanggalan ng saplot si Baby at inihiga sa sahig. Hindi ko na lamang babanggitin ang pinakadetalye ng mga nangyari, ngunit sa puntong ito
ay sinagawa ni Leo ang kanyang makabundong binabalak sa kanyang anak-anakan. Katulad sa mga pelikula, ay di umano nagbanta si Leo kay Baby na papatayin ang kanyang ina sa oras na magsumbong ito. Sa takot ng bata ay kinimkim na lamang ito ang nangyari sa kanyang sarili. Nabanggit din ni Baby na matindi ang naging takot niya dito dahil madalas lulong sa droga ang kanyang amayin. Makailang ulit pang nangyari ang nasabing pangahalay na madalas na ginagawa ni Leo sa mga pagkakataong wala ang kanyang ina at ang mga kapatid nito. Ang lahat ng ito ay magwawakas ng isang araw matapos ang pang-5 beses na ginalaw ni Leo si Baby. Ay nagsumbong na ito sa kanyang lolang si Asuncion na agad naman din itong sinabi sa ina ng bata. Si Rosalie na ina ng bata ay agad naman ding nagsuplong sa mga pulis. Una silang nagpunta sa barangay captain at inilahad ang pangahalay na ginawa ni Leo sa kanyang anak-anakan. Pagkatapos ay dinala si Baby sa presinto para gumawa ng affidavit at pagkatapos ay pinamedico legal. Ayon sa medical legal officer na si Dr. Maria Cristina Prena, ang complainant na si Baby ay madedescribe na nasa non-virgin state o hindi na virgin at patunay dito ay ang presence of laceration of the hymen of the said complainant. Dahil sa sensitibong kahulugan ay hahayaan ko na sa inyo ang pagpapasyang mag-research upang malaman ito. Matapos ang mga pagsusuri ay agad na inaresto si Leo ng mga otoridad at agad na gumulong ang kaso. Sa isang statement ni Baby ay sinabi nito na noong una ay buo ang suporta ng kanyang ina sa kanyang panig. Ngunit nang makulong ang kanyang ama, ay lagi na sinasabi sa kanya na kawawa naman umano ang tatay nito. Kaya hindi na rin nakakagulat na ang unang witness na tumistigo pabor sa akusadong si Leo ay ang mismong ina ni Baby, si Rosalie. Sinabi pa nito na pinilit lamang di umano ni Asuncion, ang lola ng bata, na magsumbong si Baby at sabihing siya ay ginahasa at ang lahat umano ng statements ni Baby ay pawang mga itinuro lamang sa kanya. Dagdag pa nito, ang kasong ito ay gawa-gawa lamang ni Asuncion dahil sa pinagtatalo ng lupa. Ito rin ang sinabi ni Leo nang tumistigo ito para sa kanyang sarili. Dagdag pa nito ay hindi niya magagawang halayin si Baby dahil para na rin sa kanya, ito ay sarili niyang anak. Ayon sa kanyang alibay, siya ay nagtatrabaho bilang pintor sa isang bahay na pag-aari ng isang nagngangalang Divina Ang. Ito ay nasa Parañaque, kung kaya't ilang oras din ang biyahe kung sakali man na siya ang gumawa nito. Sa sinumpang salaysay ng nasasakdal, ay nabanggit pa nito na ang salitang mawawarak. Kung sakaling mang gagawin niya ito sa isang 10 years old, gawa ng siya daw ay grown man na. Kung ano man ang ibig sabihin niyan, ay hahayaan ko na rin kayong makatuklas. Pinagsalita din ang third witness, pabor sa nasasakdal, na tawagin na lamang natin sa kanyang apelyidong Punsalan. Si Punsalan ay isang labandera ng pamilya at kung paminsan-minsan ay nagbabantay sa mga bata. Ayon dito ay nakikita niya na di umano si Baby na nagbabasa ng mga libro na may temang kalaswaan. Isang beses pa nga daw ay nakita niya ito na hinahawakan ng kanyang sarili habang siya ay nagsasampay. Ito rin ay sinangayunan ng pang-apat na witness na si Silvestre Echegaray, kapatid ni Leo. Sinabi nito na pinigilan na umano nila si Baby sa kanyang mga ginagawa at pinangaralan nito na makita nilang nanonood ito ng mga malalaswang palabas. Ito rin di umano ay may hilig lumabas kasama ang mga kaibigan nito na bukas na din ang mga isip sa mga ganung bagay. Ngunit, sa dinami-dami ng mga testimonya ng iba't ibang tao, maging ang alibay ni Leo, ay kinatigan pa rin ng korte ang pahayag ng 10 years old na batang si Baby. Naniniwala ang korte na walang sino mang lola ang gagamit sa apo at pipilitin na magsinungaling ito sa harap ng mga pulis at korte para lamang madiin ang isang tao dahil lang sa pansarili nitong interes. Sinabi din nito na si Baby ay masyadong bata pa upang makagawa na detalyadong storya sa kung ano ang kanyang dinanas. Dagdag pa ng resulta ng kanyang medico legal. Kaya't matapos ang ilang buwang paglilitis noong September 7, 1994, sa salang statutory rape, base sa mga salaysay at katibayang pabor kay Baby, si Leo Echegaray ay nahatulan na. At dahil nasasaad sa revised penal code ng taon na ito, na ang sino mang mahatulang guilty sa mga kahindik-hindik na krimen na tulad ng panggagahasa, ay walang ibang hahantungan, kundi kamatayan. Dahil dito, si Leo Echegaray ay malalagay sa kasaysayan, partikular sa death penalty history ng Pilipinas, bilang ang unang Pilipinong nahatulan ng bitay, matapos na ito ay muling maisabatas noong 1994. Ito ay nang pagtibay ng Supreme Court ang hatol sa kanya noong June 25, 1996. Samot-sari ang naging reaksyon nito sa taong bayan. Marami ang pabor, ngunit marami rin ang sumalungat. Makailang beses pang nag-file ng motion for reconsideration ang kapo ni Leo. Kinukwestiyon ng mga ito ang pagiging constitutional o kung naaayon nga ba talaga sa saligang batas ang Republic Act No. 7659
Ang batas na nagpapataw ng death penalty sa kung sino mang gumawa ng mga kahindik-hindik na krimen. Ngunit noong February 7, 1998, ito ay binasura ng korte. Ayon sa korte, ang Kongreso na siyang gumawa ng batas ay 100% sinunod ang lahat ng mga kailangan upang muling maisabatas ang death penalty 23 years matapos itong tanggalin ni Cory, kung kaya't ito ay kinukonsider na aayon sa Saligang Batas ng Pilipinas. Noong March 2, 1998, ang kampo ni Leo ay nag-file naman ng petition for prohibition, injunction, and or temporary restraining order na ang ibig sabihin ay request na pahintuin o di kaya pansamantalang itigil ang pag-i-execute ng lethal injection sa ilalim ng Republic Act 8177 na nagsasabing ang lahat ng nakatulan ng heinous crimes ay dapat mamatay sa lethal injection at hindi sa silya elektrika. Ito ay gusto nilang pahintuin o i-postpone dahil para sa kanila, ito ay hindi naaayon sa saligang batas sapagkat ito ay masyadong malupit, hindi makatao at pawang pag-abuso lamang sa kapangyarihan. Makailang palitan pa ng mga legal na usapan, requests at petitions ang mga nangyari. Sa huli, ang pangalawang petisyon ay binasura din. Ito ay matapos na ipaliwanag sa korte kung paano gagawin ang death penalty by lethal injection. Para na rin sa kalaman ng lahat, hayaan niyong ikwento ko. Ang mga nahatulan ay hihiga sa isang hospital bed na may gulong at saka sila isi-secure gamit ang isang strap. Kung nakakita na kayo ng mga kinukumbulsyon na pasyente na kung minsan ay tinatali, ganun din ang gagawin sa kanila. Matapos ito, ang mga bibitayin ay dadalihin sa execution room habang nakahiga pa rin sa kama. Dito ay may isang technician na siya naman magtuturok ng karayom diretso sa ugat nito kung saan dadaloy ang saline solution. Sa signal ng warden, ang nakamamatay na kombinasyon ng mga gamot ay ituturok sa IV line na nakakonekta sa ugat nito. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pinaghalo-halong gamot na ito ay magpapawala ng malay, magpaparelisa at magpapahinto sa paghinga ng taong sasailalim dito. Upang makasigurado ay nilalagyan din nila ito ng isa pang gamot upang mag-cardiac arrest ang nahatulan at huminto ang tibok ng puso nito. Ngayong naipaliwanag na kung paano ito gagawin, ay kinonsider na ng korte na ito ay walang lalabaging batas pang tao at naaayon lamang sa saligang batas. Ang pagbitay kay Leo ay tuloy na. Bago natin pag-usapan ang date ng hatol niya, ay meron lang akong isang trivia. Sa kadahilan ng mga Pilipino ay mga relihiyoso, inaasahan na marami talaga ang tututol dito. Iba't ibang mga grupo ang mga tumutol sa hakbang na ito ng gobyerno. At maging ang Vatican ay nagpadala din ng mensahe sa Pilipinas. Ito ay upang pigilan ang muling pagsasakatuparan ng batas na ito. Ngunit, ito ay nasa kamay na ng nooy presidente na si Erap. Maaari niya itong pigilan at iutos na huwag nang ituloy. Ganun din sa mga susunod pa. Ngunit, naging matigas si Erap dahil para sa kanya, ito ay magsisilbing babala para sa lahat ng mga kriminal at nakakaisip gumawa ng hindi maganda sa lipunan. Sa makatuwid, walang sino man ang nakapigil sa kanya. Muli pang humingi ng apela ang kampo ni Echegaray, ngunit hindi na ito tinanggap ng korte noong January 19, 1999. Kaya't makalipas lamang ang halos isang buwan, noong February 5, 1999, mula sa New Bilibid Prison papunta sa lethal injection chamber sa Muntinlupa, si Leo ay inabot ang kanyang kapalaran. Sinasabing bago mamatay si Leo ay may binitawan itong mga salita. Sambayan ng Pilipino, patawarin ninyo ako sa aking kasalanang ipinaratang nyo sa akin. Pilipino, pumatay ng kapwa Pilipino. Dahil dito ay umani ng iba't ibang pambabatikos ang gobyerno. Sinasabi ng marami na hindi ito makatao at may mga naniniwala na walang kasalanan si Leo. Ngunit sa ilang pahayag pa ng mga saksi sa mismong pagbitay sa kanya, ay tila raw inamin na rin ni Leo ang kanyang kasalanang nagawa matapos itong humingi ng paumanhin sa nagawa niya kay Baby. Ano sa palagay nyo? Si Leo Echegaray ba inosente o nagkasala? At ang parusa bang ipinato sa kanya ay nararapat lang o kahindik-hindik? Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa iyo. Hanggang sa muli.